Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 12 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah, chapter 38. Nagkasakit si Hezekias. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys. Pare-pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 38 verse 1. Nang panahong iyon, nagkasakit ng balubha si Hezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Tindi naman ito. Mamamatay ka na. Verse 2. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding. Pasensya na guys sa ko kasi wala akong tangito. Yung mapapatungan ng cellphone kaya tiis-tiis muna sa ganyan ha. Nandito tayo sa ibang lugar. Okay, verse 2. Isaiah chapter 38 verse 2. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na pag nag-isa lang kayo sa kwarto, pag gusto nyo talagang humiling kay Father God, kahit saan kayo humarap, basta sabi nga niya sa dingding lang siya humarap tapos nakipag-usap na siya kay Yahweh. Ulitin ko ha, verse 2. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. Verse 3, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, ang inyong ulitin ko nga yung verse 3 guys. Isaiah chapter 38 verse 3. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis yan ng malakas. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Ito yung pinaka-favorite kong hari, si Hezekias. Kasi biro mo guys, mamamatay na siya pero humingi pa rin siya nanalangin pa rin siya kay Father God. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayong mga may sakit, manalangin ka lang kayo ng todo tapos bibigyan pa kayo ng 15 taong buhay. Ulitin ko nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong andyan ang mga anak ko. Sandali lang nakahanan dito. Okay lang. Okay, ulitin ko na yung nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 38 verse 4. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5 ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias. Tapusin ko lang to na yung chapter 38. Tapos hinto na ako. Okay, ulitin ko guys. Chapter 38 verse 4. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5 ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninonong. Hindi naman kita nandito lang ako. Yung likod ko lang ang nakikita. Okay, verse 4 ulit. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5 ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninonong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Verse 6, hindi lamang iyon. Bakit ang bilis niyo nag-swimming? Bakit ang bilis niyo nag-swimming?
Baka kayo pa kami nakababad. Kanina pa ba? Nakasakit na kami na eh. Baka mamaya napuan ako. Nag-swimming kasi mga anak ko, kaya ayun. O sige, ulitin na natin. Nandito tayo sa Isaiah chapter 38 verse 5 ulit tayo. Ulitin ko lang. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekias ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninonong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Verse 6, hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Verse 7, ito ang palatandang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Verse 8, ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahaz ay pababalikin niya ng 10 guhit at gayon nga ang nangyari. Verse 9, ito ang awit na isinulat ni Haring Hezekias sa ng Juda matapos na siya gumaling. Verse 10, minsay nasabi sa katanghalian ng buhay, minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw sa daigdig ng mga patay ako masasadlak upang manatili doon sa buong panahon ng aking buhay. Verse 11, at nasabi ko rin hindi ko na makikita si Yahweh at sino mang mabubuhay sa lupa. Verse 12, katulad ng tuldang tirahan ng pastol, inalis na sa akin ang aking tahanan, ang abang buhay ko'y pinuputol mo tulad ng tila sa isang tahian, ang aking akalay wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Verse 13, ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog, parang nilalansag, parang nilalamon ng leon ang aking buong katawan. Mahaba pala itong chapter 38. Ang aking akalay wawasakan na ng Diyos ang aking buhay. Verse 14, tumatagoy ako dahil sa hirap, parang isang kalapating nakakaawa, ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitig doon sa itaas. O Panginoon, sa kahirapang ito ako iyong iligtas. Verse 15, ano pa ang aking masasabi? Ang may gawa nito ay ikaw, ngunit masakit ang aking kalooban at hindi ako makatulog. Verse 16, O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo, ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Verse 17, ang hirap na ito'y na aking nalalaman, na tanging ako rin ang makikinabang, iyong iniligtas ang buhay na ito, hindi mo hinayaang mahulog sa hukay, at pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Verse 18, ang patay ay hindi na makakapagpuri sa iyo o makakaasa sa iyong katapatan. Verse 19, mga buhay lamang ang makakapagpuri sa iyo tulad ng ginagawa ko ngayon at tulad din ng ama na itinuturo sa mga anak ang katapatan. Verse 20, si Yahweh ang magliligtas sa akin, kaya sa saliw ng tugtog siya ating awitan. Sa banal na templo ni Yahweh tayo ay umawit habang nabubuhay. Isaiah chapter 38 verse 21. Tapusin ko lang to guys sa isang chapter lang tayo ngayon. Isaiah chapter 38 verse 21. Ulitin ko yung verse 20. Isaiah chapter 38 verse 20. Si Yahweh ang magliligtas sa akin, kaya sa saliw ng tugtog siya ay ating awitan. Sa banal na templo ni Yahweh tayo ay umawit habang nabubuhay. Isaiah chapter 38 verse 21. Si Isaiah ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Hezekias at gumaling naman ito. Verse 22, at itinanong ni Hezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo ni Yahweh? Ayun, bukas na itong guys, mga sugo mula sa Babylonia. Bye everyone, God bless.